Sa mga magulang po na makakapakinig na 'to, I think it's better that we should all accept that discipline starts at home. Hello? Sound check. One, two, one, two. Alright, let's go. What is up, everyone? Welcome to the Good Life with David podcast, and this is your host, David, and I'm so glad to have you back in our safe space. Parang okay yun. Sige na. Yun, gagamitin na natin yun bilang intro. Pero bago ang lahat, una po gusto kong humingi ng paumanhin para sa quality ng ating audio. Hindi ko pa rin siya ganun kagamay and I'm still trying to figure out how to produce a good or great sounding episodes. Pangalawa po, this is an unplanned podcast episode. I just had a random urge to produce or publish or record an episode. Kaya po medyo unfiltered din yung mga thoughts na maibabahagi ko ngayong episode na to. Plus, it's 1:30 in the morning. Panglimang beses ko na nag-attempt i-record at dinidelete ko din siya halfway through kasi I'm not satisfied. Ganun talaga kapag hindi planado. But still, this is my way of stepping out from the cage na kung saan I always want to produce a video podcast. However, that hinders me from producing more episodes kasi medyo matrabaho siyang gawin. So, ito yung way ko para makapag-produce ng mas maraming episodes. Kasi I really do appreciate those people na nakikinig talaga ng ating mga podcast episodes. But anyway, let's get right into it. This episode is for us to try and talk about this one viral video of a teacher na nag-express ng kanyang frustration or frustrations or anger sa mga estudyante niya. We don't know the backstory. It was just a part of the live na ginagawa niya during class. But first off, una, we are not trying to condemn si teacher, pero my initial thought when I saw the video was bakit naka-live si teacher? So I don't think or I don't know if there's a law that prohibits teachers like us to have live recordings or live broadcasts sa social media ng mga klase. I'm not very particular with that, but I don't think it's appropriate. So let's set that aside. Pangalawa, even though I understand si teacher, I do not agree or support her choice of words. I think it could have been worded out in a better way kung saan makapag-iiwan pa rin ng impact o mauunawaan pa rin ng mga estudyante. Let's also set that aside. Ang gusto kong unang ibahagi sa inyo ay naiintindihan ko si teacher. I understand her frustrations or anger that she felt during that time. Hindi natin alam kung anong dahilan, what prompted her to say those things para makarating sa punto na yon. But with that fact alone, naiintindihan ko kung ano yung frustration na nararamdaman ni teacher. And I think most teachers would also agree. Kasi po, hindi na ito bago. Noon pa man, may mga estudyante nang nakakalimot sa kanilang boundaries bilang estudyante at nakakalimot sa authority meron ang mga guro sa kanilang mga paaralan. I can also attest to this because I experienced this or I have experienced some of similar things firsthand. Pasensya na kayo since 1:30 AM na medyo hirap na mag-process yung utak ko ng mga thoughts at ng mga tamang words to use. But anyway, during my first year of teaching back in 2022, not so long ago, nabigyan po ako ng advisory class which are the grade 7. And I am so invested with this class. Syempre, first advisory class ko sila. I already love them from the start. Right then and there, nung nalaman kong sila ang advisory class ko, hindi ko pa sila kilala. I already love them. Ganun ako ka-invested sa klaseng ito. And with that, syempre, kailangan ko silang pagsabihan kapag merong hindi okay na nagagawa at napapagalitan ko kapag masyado na silang, how do I put this nicely? Kapag masyado na silang unnice o ang kanilang mga ginagawa, kailangan na sila talagang pagalitan. To a point kung saan iniiyakan ko na sila. Minsan iniiyakan ko lang sila at wala na akong nasasabi kasi parang, "Class, pagod na ako. Ano ba naman 'to?" This is because I
think, or I have this urge that I have to discipline them, or at least I have to help them act in the right way whenever they're inside the school premises. And even though wala na sila sa school, most of them would message me, kwentuhan lang, or yung iba, magkukwento ng mga hinaing nila, magto-trauma dump, and I'm cool with that. Kasi I'm thinking, may pagka-saver complex kasi ako, I'm thinking na baka wala silang mapagkuwentuhan sa bahay. Baka wala ng pakiramdam nila walang makikinig sa kanila. And I think, or maybe I'm their last resort. So, bakit ko naman tatanggihan? Yun yung mindset ko before. And again, I'm totally okay with that. I am totally okay with that. Gusto ko din kasing maging close ako sa mga estudyante ko. Kung hindi man kaya maging close sa lahat, at least maging close ako sa iilan. And I purposely do that. Kasi gusto kong ma-humanize ako bilang teacher. Tama ba yung term na yun? Basta ang gusto ko ay maunawaan nila na yes, teacher nila ako, but I am also your friend. I am also your older brother. I am also your kuya na tuturuan ka sa mga lessons, pero I can also listen to you. I can also offer or lend my ear to just listen to you. Kahit hindi kita bigyan ng payo, makikinig lang ako. Yun yung gusto kong mangyari sana. Siyempre, kasama sa pagiging close ay may mga friendly and harmless na biruan. Kaya lang may ilang mga estudyante na nakakalimot na, okay, sige, close tayo sa klase, masaya tayo, pero teacher pa rin ako. Hindi mo ko pwedeng bastusin. At syempre, hindi rin kita pwedeng bastusin. Hindi tayo pwedeng magbastusan. Yun yung gusto kong maunawaan nyo. May ilang mga bata na nakakalimutan ng merong boundaries. Noon pa man ay may mga ganun ng klaseng mga estudyante at hindi na po ako magmamalinis. I'm not the prime example of what a student should be like. Ako din po ay nag-cause ng maraming sakit sa ulo sa mga teachers ko noon. To a point na minsan iniisip kong karma ko na ata ito. Nabato na rin po ako ng libro sa muka. Sa sobrang tigas ng ulo ko, kailangan katabi ako ni teacher, katabi ako ng teacher's table, lahat sila magkakatabi. So hindi talaga akong prime example on how a student should act inside the school. Pero now that I'm a teacher, I think I better understand my teachers back then. This is not something new sa mga teachers. So I totally understand what teacher felt during that time. And I'm again just like what I said earlier, I just think it could have been worded out in a better way. Pero ang main focus talaga ng ating episode na ito is because that video went viral, it became a national issue, nakarating kay VP Sara. Siyempre, siya ang Secretary ng Education. Ang dami ko pong nakita sa aking Facebook timeline at narinig sa totoong buhay na merong mga older generation that I felt like to a certain extent was boasting about their experiences when they were students. Kami nga noon, ganito pa ginagawa sa amin. Kami nga noon, hindi lang ganyan, mas malala pa. Napipingot kami, napapalo, nababato kami ng chok, pinapalabas kami, pinag-i-squats, pinatatakbo, this and that. Now, I'm not trying to invalidate their situation or their experiences. Kasi ako nga po mismo ay nakaranas din ng ganun. Kasi nga hindi rin ako, again, the prime example of how students should act inside the school. Ranas ko din po iyon. Pero para po sa akin, hindi nakakatulong yung ganong mga statements sa kung anong nangyayari sa panahon ngayon. Iniisip ko po, ano po bang essence on why those people or some of the older generations tend to use their past experiences to in a way to boast para ikumpara yung mga naranasan nila dati at in a way maliitin yung mga nararanasan ng mga kabataan o ng mga estudyante ngayon. Ito po ba ay kompetisyon ng paramihan ng trauma? Palaliman po ba ito ng traumang nadanas nung kanilang mga kabataan na lamang kayo kapag mas matindi yung mga pagdidisiplinang naranasan nyo dati? Now, I don't think that's their intention. I don't really know what's their intention. Pero ang akin lang po,
I think the best way to deal with this is for us to be kind. And the first step to do that is to acknowledge that we all have different experiences. And with those different experiences, we also have varying ways to cope and handle those experiences. And what really hurts me is when I hear and see people talk about certain stuff like, iba na talaga mga kabataan ngayon, no? Iba na talaga mga estudyante ngayon, ibang-iba na talaga. Ang lalambot na, this and that. Again, hindi ko kayo i-invalidate. Yun po yung inyong mga opinion. Entitled naman po kayo sa inyong mga opinion. Pero ang sa akin po, noon pa man din ay may ganun na. Kung iisipin niyo po kung ang inyo pong mga karanasan noon ay mas malala, mas matindi ang pagpaparusa or let's just put this nicely, kung mas matindi ang pagdidisiplina nung inyong mga panahon, hindi po ba mas matindi din po ang inyong mga ginagawa para kayo'y madisiplina ng mas matindi? Naiintindihan niyo po ba? So, I'm hoping that you are able to understand what I'm trying to point out. So, hindi na po bago yung mga estudyanteng may katigasan ng ulo. Noon pa man, panahon pa ni Kopong-Kopong ay mayroon na talagang mga kabataan at estudyanteng may katigasan ng ulo. Hindi na po yun nagbabago. Siguro ang nagbabago na lang ay kung may mga batas at may mga paraan na para mas maayos na madisiplina ang mga estudyante. Siyempre, bawal na po yung mga nagagawa before. Again, I don't think that those statements are helping. Again, hindi po 'to kompetisyon kung sino ang mas pinaka-naabuso nung kanilang panahon bilang estudyante. Pero ano po ba ang puwede nating matutunan dito? Una, gano'n kataas talaga. Una, discipline starts at home. Nung ako po ay nakaraos na sa aking first year of teaching, close na close ko po, hindi naman super close, pero close ko po ang mga estudyante ko nung first year of teaching ko. We have established an emotional connection and to this day, marami sa kanila ang nakakausap ko pa rin regarding stuff other than school-related things. So, nakakapagkwentuhan kami about life and that's meaningful and I super appreciate that. Pero, nung dumating na po ang aking second year of teaching, grade 7 po ulit ang ibinigay sa akin. Sabi ko, at the start of the year, I'll let you be kids. Sabi ko, hindi ko itutulad yung paraan ko kung paano ko hinandle yung una kong klase. Sa klase ko ngayon this year, I'll let you guys be kids. Kasi yun, bata pa naman talaga kayo eh. Yung iba sa inyo, wala pa sa teenage year nila. Pero sabi ko po sa kanila, hindi natin pwedeng gawing excuse yung ating pagiging bata, yung ating pagiging youngsters for terrible behaviors inside the school. So, mas less na po yung mga sermona namin, di ko sila masyadong pinagagalitan. But whenever I hear complaints from their teachers, I immediately go up to their class at kinakausap ko sila. Pinagsasabihan ko po sila. Kasi ang sabi ko po, ang dami ng bitbitin ng inyong mga teachers, ang dami na nilang klaseng hinahandle. Why are we making their lives even harder? Mahirap bang makinig na lang sa klase? Kung may kailangan sabihin or itanong, pwede naman magtaas ng kamay. Pero mahirap ba yung hindi mo na makipagkwentuhan habang nagdi-discuss si teacher? Mahirap ba na mag-participate kapag kailangan nyo mag-participate? May group activities, this and that. Mahirap ba na i-pause at is-reschedule na lang sa break time yung mga tsikahan at kwentuhan? Yung mga ganong bagay po, yung mga rason kung ba't ko na lang sila pinagsasabihan. Unlike before na pag may nag-aasaran, kailangan ko sila pagsabihan kasi di nila pwede yung gawin o bawal yon or hindi siya advisable. Nagigets niyo po ba ako? Sana nagigets niyo pa ako. But again, for my advisory class this year, I'm just letting them be kids. Kasi yun naman talaga yung karanasan nila bilang bata. Pero again, sabi ko, hindi natin pwedeng gawing excuse yung pagiging bata nyo para sa mga terrible attitudes or behaviors nyo inside the class and inside the school. At sabi ko din po, dahil to a certain point, parang medyo grabe na yung nagawa. Sabi ko, di ko na trabaho disiplinahin kayo.
Kundi na yan pasok sa job description ko. So, sa mga magulang po na makakapakinig na 'to, I think it's better that we should all accept that discipline starts at home. Yes, ang mga teachers po ay inyong kaagapay. Yun po yung sunod kong point sana. The teachers and parents should work together to make sure that the students or their kids would have the sufficient and adequate learning that they should have. Hindi lang yung mga bagay na matututunan nila sa libro, pati yung sa buhay na rin in general. But again, discipline starts at home. Huwag po natin iatang sa mga estudyante o sa mga guro nila ang pagdidisiplina sa anak. At ito po siguro yung I can attest to this na ibang-iba na po sa panahon dati. Mag-agree po ako kung may maririnig ako magsabi na dati kapag bumaksak ang anak, anak ang pinapagalitan. Ngayon, ang teacher na po ang hinahabol. I can probably say yes to all of you na magsasabi po niyan. Agreeing-agree po ako. Although, hindi ko naman siya na-experience talaga first hand, but I totally agree. Pero that's a topic for another episode. That's besides the point. Ang akin lang po, teachers and parents should work together to ensure na natuturuan po natin ang mga chikiting sa mga lessons plus yung mga kailangan nilang matutunan sa buhay. But I'm not going to deny the fact na may mga teachers na nag-overstep na sa kanilang boundaries din or sa authorities nila bilang teachers. But again, that's a topic for another episode as well. But kung mag-stay po tayo doon sa realm ng gusto natin pag-usapan, yun po yung maipapayo ko bilang teacher, bilang anak, at hopefully soon bilang magulang or naghahangad na magkaroon ng sariling pamilya na masimulan po natin ang pagdidisiplina sa ating mga anak sa tahanan. At wag din po sana tayong magagalit sa mga kaguruan kapag idinidisiplina nila sa tamang paraan ang ating mga anak. Hindi naman po nila inaabuso ang ating mga anak kapag sila po ay tinatama. Kapag hindi po na disiplina o naitama ang mga maling paniniwala o gawain ng ating mga anak sa paaralan, paano na lang po kapag sila ay nasa totoong mundo na? Kapag sila po ay napakawalan na sa real world na ito. For example, yung micro-cheating, yung pangungopia during the exam. Kapag hindi po naitama yan within the school or habang sila yung nag-aaral pa lang, ano po ang pwede nilang gawin when they're older kapag hindi na correct at the early age? Kung nagagawa na nila before na mag-cheat, what more can they do when they're older? Baring magnakaw na sila sa kaban ng bayan. O, wala tayong issue dyan. I mean, wala tayong pinapatamaan. Maaring manloko na sila ng ibang kapwa. Nagigets nyo po ba yung point ko? Sana nagigets nyo. Na kailangan natin siyang simulan at an early age. Ma-break na natin yung mga bad habits para hindi na nila madala sa kanilang paglaki. I'm contemplating if I would publish this or not. Kasi I think there would be some old from the older generations that would probably raise an eyebrow pag napakinggan nila tong podcast na to. But so be it. Balikan natin yung 3 points sana na gusto kong maiwan before we end the podcast. First, discipline starts at home. Second, teachers and parents should work together to ensure the quality education na dapat ma-receive ng ating mga anak. Hindi lang yung mga matututunan sa libro, kundi yung dapat nilang matutunan sa kanilang mga buhay. Pangatlo po is for us to be kind. Just like what I mentioned earlier, I think the first step to do that is to acknowledge that we have varying experiences. Hindi tayo magkakatulad. In that way, hindi rin po pare-pareho yung paraan natin ng pag-handle ng iba't ibang mga sitwasyon. And one more thing before I forget. Maintindihan ko po kung ang sinasabi niyo po na ibang-iba na talaga mga kabataan ngayon, masyado naman silang malalambot. I-correct lang po natin. Pakiramdam ko po ang mga kabataan o mga estudyante ngayon ay mas capable na to handle, to understand, and to express their emotions. Bakit po ito importante? Importante po ito so they could grow as emotionally intelligent and available individuals. Kasi po, ang dami,
most especially in the toxic masculinity, in toxic masculinity, parang ang pinapamukha, lalo na sa mga, syempre, masculinity, ano, basta ngayon na yun, nagigets ako, na, "Ay hindi, bawal ka umiyak, lalaki ka, eh, bawal kang magpaano na nasasaktan ka o na ganito, ganyan." So, they would all tend to grow up emotionally unavailable and incapable of expressing or even understanding their own emotions. With that, it's so sad to see that there are parents who are emotionally unavailable, not only to their kids, but to most people. So I would rather have these kids of today grow up emotionally intelligent and available so they could raise kids, or they may not raise kids, depende sa kung anong gusto nila. But we would all be living in a world where we are all, or at least they are all, emotionally intelligent. Mas gugustuhin ko po yun. I would prefer a world like that, full of emotionally available and intelligent people. Kung yun po yung ibig nyo sabihin sa ibang-iba na mga kabataan ngayon, so be it. I would be happy na makita ang mundo na puno ng mga emotionally intelligent and available na mga tao. And I am trying not to people please or to please people, but please try to understand the context and the purpose of this episode. Hindi ko po kayo pinagagalitan or kinokondem. Ang akin po, I'm just trying to give my opinion, but in a way, sana po ay maging aral na din po ito para sa ating lahat. And maybe the first two would be challenging or hard to accept or to learn, but yung being kind, this is inherent to all of us. We are all kind human beings. Baka nalilimutan lang natin o nawawala lang itong value na to, but we are all inherently kind. So we'll just have to practice that more and more. We have to be kind to ourselves first, and then with that, we could be kind to others. Napahaba na po itong podcast episode na ito. If you're hearing this, it means that I was able to convince myself to publish this. But I guess I should do this more often. Ayun lang po yung gusto kong sabihin. Ayun lang, pero umabot ng almost 30 minutes. Just to remind everyone, the purpose of the Good Life with David is to try to find the goodness of life. But in that process, we should not forget, or we should not turn a blind eye to the things that make it less good, kasi may mga matututunan din tayo. And I guess with what happened, marami tayong natutunan at matututunan pa. Para po sa mga parents from the past or older generations, huwag po sana nating invalidate yung mga karanasan ng mga estudyante o ng mga kabataan ngayon. Kung sa tingin nyo po ay mas naging capable kayo of handling your experiences back then, baka kaya din naman ng mga kabataan ngayon. Iba lang ang paraan nila. So, that's what I'm trying to say po. Huwag natin i-invalidate. Let's accept once more na iba't iba tayo ng pamamaraan sa pag-handle ng iba't ibang sitwasyon sa ating mga buhay. Well, that is it for this episode. I hope that you enjoyed the things that we talked about today. I pray that you have an abundance of everything good. God bless you. Until next time.